bago ako matulog. Ito, ayan nga. Ito na naman tayo. Okay. Ito tayo. Medyo i-correct lang natin yung ano. I-correct lang natin yung ano. I-correct lang natin yung nilabas ng DMW na ano, na OFW monitoring. Actually, that is my idea, kaso mali yata yung nailagay na yung mga information. So, first of all, ginawa nyo complicated yung system. Oo, pero in a good faith naman, medyo maganda, maayos naman yung ano, yung maganda naman yung layunin, kaso nga lang ginawa nyo complicated yung ano, yung objective natin. Tama naman yung usapan namin ni Director Charles before, na ang OFW pass in a second phase, second part ng OFW ng OFW sa DMW application ay gagawin yon sa OFW, which is kaso nga lang mayroong mga kulang na information doon sa application ng ano OFW monitoring. Okay, and then pinahirapan ninyo yung OFW. The OFW monitoring is supposed to be majority, ang mga gagamit po niyan is more in domestic helper or yung mga nasa bahay po ang gagamit po niyan, supposed to be. Kasi ang mga skilled worker naman po, karamihan ay nasa field, or ibig po sabihin, majority po sa kanila, yung mga skilled worker ay nasa labas po, nakakalabas, majority po sa kanila. So hindi pwede silang pumunta sa MWO or sa Polo kung kailangan nila ng tulong. Kasi nakakalabas sila eh. O pangalawa, hawak nila yung kanilang mga dokumento. At pangatlo, majority of them na mga skilled worker is, I think, complete sa mga requirements of documents. So, hindi naman necessarily na ano. I'm not saying na hindi lahat ng mga ano, I'm not saying na lahat ng skilled worker ay nasa safety, pero yung point ng monitoring ng OFW is ano, parang ginawa nyo complicated. So, hindi, ang original plan talaga niyan is, ang original talaga ng OFW monitoring system is that to monitor kung nakakasahod ba ang domestic helper, kung okay ba siya sa employer niya. Nandun naman yun sa mga tanong, kaso nga lang, tawag dito, centralized po dapat yung report ng OFW, which is mayroong kopya ang NGO, may kopya ang agencies, ang FRA, pati ang PRA, and then the government. So ayun po dapat ang anyway, medyo ano lang po yan. So I think nasa dry run pa po yung OFW monitoring system. So yung idea naman is sa akin naman ang galing. Wala naman pong problema po doon. If any concern, doon lang po sa implementation ng system. Nandito lang po kami, yung team ng OFW, especially kasi may copyrighted yan. Copyrighted na po yung system eh. So, gaya nga ng sinabi namin, yung system kasi copyrighted na po. So, ulitin ko, maganda intention ng gobyerno kaso nga lang medyo may mali sa implementation. Pinahirapan ninyo eh, nilipat-lipat nyo pinahirapan yung ginawa nyo complicated yung username pati password. Oo.
take note, ang dapat po ang gagamit po niya majority is that isipin po natin yung hindi naman nasa middle class ng OFW, pero yung nasa majority po ng gagamit po niya ay nasa bahay po. Dapat. Ayun po. Kasi, ayun po yung majority nagkakaproblema sa mga especially in the Middle East. Or, hindi lang po sa Middle East, kahit sa Asia. So, mali lang I think, if ever, message lang po kayo sa or i-share nyo lang po to sa para makarating sa DMW itong video. So yun lang, pero based on the plan po talaga, which is nga po before po bago po i-implement yung second phase ng DMW application, kasama po talaga yan. Kaso nga lang yung information is hindi tugma doon sa sa napag-usapan form. Opo. Ayun lang po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. It's time to sleep na. Thank you.